na-check up na siya, doon namin nalaman na yun nga yung mga signs na connected nga talaga na nagkaroon siya ng cerebral palsy. Ang advantage lang at the early stage, kasi yung iba in denial na Yes. hindi, late lang naman yung development, iba-iba ng time frame ng development ng mga baby. So ang sa amin, ang advantage, talagang inaccept namin siya, sige lahat ng kailangan nating therapy, gawin natin. Ang unang therapy sa kanya is physical therapy para malabanan yung stiffness. Kasi kapag pinabayaan mo siya, nung sinearch namin ano yung cerebral, wala kami idea ano yung cerebral palsy. Naririnig lang natin siya nung pero hindi kinlik namin talaga. yung mga images, parang nanlumo kami, naiyak kami na paano yung, ano yung future na meron siya. Luckily naman, yung nakikita namin ng mga picture na yon hindi ganon. Kasi kung makikita mo yung baby namin, para siyang normal talaga yung appearance niya, normal siya, yung feature niya. Ang main problem lang sa kanya talaga ngayon is yung motor skills niya. Hindi pa siya nakakatayo, hindi siya nakakalakad, hindi siya nakakaupo ng sarili niya. Pero yung magandang nangyari doon is naagapan siya. So talagang ang problem is lifetime. Lifetime talaga. Actually, dumating ako dun sa nararanasan ko yung denial. Kasi siya, yung sister ko is a nurse. So siya yung unang nakapansin. Sabi niya sa akin, parang Sa may mga iba. pictures. Parang may iba kasi nagvi-video call sila. Parang may iba sa kanya, pa-check up. Tapos nag-search ako, hindi, lang siya, late lang daw, hindi pwedeng i-compare, ganyan. Pero yun, may question na din nun. Kasi yung sister niya, 3 months, nakadapa na. Siya, 3 months, hindi pa. So after a month, 4 months, sige, subukan natin. Pina-check up siya. However, yung unang pedya, sabi niya, hindi, okay lang yan, mami. Okay naman yung development niya. Premature kasi siya. So, hindi mo siya pwedeng i-compare sa iba. Kasi, kunwari, dapat ang lalabas talaga siya is November. So, ibig sabihin, yung development niya ngayon, Delay. Ngayon pa lang delay. nangyayari. Yun. Oo. So, okay, nakampante. Kaya lang, after 1 month, 5 months na siya, ba't ganun, wala pa rin. So, dun kami ni-refer ni sister niya sa ibang pedya. So, nung ginawa, simple lang yung ginawa sa kanya Physical nun. lang. Physical, Tinaas lang siyang hinawakan ganon. lang siya. Dapat ang bata nun, magparang Superman, di ba? Kataas, ganyan. Siya wala, Siya, stiff ganun. na. Sabi niya, mami, parang ayokong sabihin May na, pangunahan. pero parang meron Ni-refer siyang din na cerebral. kami. So, refer namin kayo sa developmental pedya para makasigurado tayo. Meron nga siya. So, paano yung naging initial reaction nyo nung talagang pagkasabi sa inyo na si baby ay may cerebral palsy? So, paano yung naging conversation nyo? Talagang umiyak Ako siya. kasi syempre, hindi naman actually pwedeng- pigil pa nga yung Oo. akin kasi syempre nasa tayo, nasa may ibang tao. So may teary-teary-eyed lang tayo. Tapos nung lumabas kami, ayan, tutulo na siya. Grab kami kasi syempre baby, ayan na. Hanggang nung dumating kami sa bahay, doon ako magulgul. Doon ko na siya, yun na yung comfort zone ko eh. So iyak ko na lahat. Kasi syempre, parang bilang isang nanay, hindi mo naman gugustuhin na magkasakit yung anak. Parang simpleng sipon nga lang, ubo, lagnat. Mag-worry ka na, what more kung lifelong yung sakit ng anak mo. So, syempre, magtatanong ka na, ano yung future niya? Anong mangyayari sa kanya? So, yun yung sa part ko. Pero sa amin nun, ako talaga kahit papano ang goal ko nun, hindi pwedeng pareho kami na panghinaan ng loob. Sa kanya, sige, sabi ko, okay, sige, iyak mo yan, iano mo yan, ilabas mo yan. Pero hindi pwede na pareho kami. Sa talagang for the span na yon talagang strong lang. Dapat makita nila na strong ako, hindi ako affected. Kasi pag pareho kaming panghinaan ng loob, mawawalan kami ng focus. Ang advantage din, kasi yung panganay namin is ano na nun 11 na siya or 10. 10 na. May isip na rin siya. So, yung attention na dapat para sa kanya, alam niya na mababawasan. And tumutulong na rin siya sa pag-aalaga kay baby. Siya yung tumutulong kapag kailangan namin talaga ng assist. Talagang, kasi may isip na siya eh. Alam niya na kung excited siya magkaroon ng kapatid, pero kahit ganun yung sitwasyon ng kapatid niya, alam mo yung makikita pa rin na nag-grow din siya. Hindi lang kami as parent, siya rin as Kailangan nyo rin mag-step up. siya as ate, talagang nag-step up siya. So, malaking tulong and dahil nga andun din yung mga in-laws namin, yung in-laws ko, yung parents niya. So, talagang natutulungan. Ako, may work ako. Ang kasama lagi sa therapy, si wife tsaka si Papa ko. lolo, yung father niya. So, talagang hands-on sila. So, ang goal lang namin is, yun nga, hindi pwedeng pabayaan kahit magastos ang therapy. Kasi sa kanila, yung sakit nila talagang lifelong yan eh. Ang pwede lang naming maitulong is i-ready sila na mawala man kami dito, makakaya nilang kumilos ng
sila lang. Hindi man Mm. normal na tulad ng iba, pero yung mga basic na pwede nilang gawin para magpatuloy yung buhay nila. Yun talaga yung ano namin, goal namin. So sa akin talaga nun, as a parent, ang goal ko maging strong for them, para sa kanya din. Question ka. Ayun na eh, nasagot na yung paano nila sinuportahan yung isa't isa. Was there ever a time po na nagkaroon ng conflict sa inyo as couple siguro sa relationship nyo throughout this journey?